Good afternoon guys from my side. Alas 2 ng hapon, 2:11 actually. Mangapi tayo. Habang magkakapi ako, magre-reaction ako doon sa live ni Chris na kahapon. Nakagabi ko pa lang talaga natapos panuorin dahil nabisi ako. At ngayong araw ay nabisi din dahil walang pasok yung mga bata at ang dakilang nani is nabisi. Anyways, marami tayo na naantig sa confession ika nga ni Chris na doon sa buhay niyang pinagmulan nung araw. Na yung kwento ba niya sa buhay niya kung anong meron at wala sila nung araw. Alam mo, kaya siguro ako naging reactor or anong tawag sa akin ba? O napagtanggol ko si Chris na sa mga bash noon is because yung karanasan ni Chris na, naranasan ko din yun. Lahat yun, apart sa, yun nga, nag-uuling dahil hindi ko talaga yan ginawa dahil wala namang uling kami sa Bohol na sa amin banda eh. So, lahat yun, yung kwento niyang ang bag niya pag mano siya, yung mag-aral siya is plastic na yung ibig niyang sabihin silupin. Sa akin guys, I tell you, noong siguro I was grade 1, grade 2, grade 3, nauso ang net bag noon eh. Alam mo yung pamalingkin ng mga nanay natin na net bag? Naku, proud na proud ako pag nabilhan ako niya ng knit bag. Tapos, yung knit bag pa noong araw is mahaba, di ba? So, yung papel ko is ganyan lang. Malaki pa yung extra ng knit bag. Lukutin mo yan, tapos lagyan mo ng tingting para maiksi siyang ganon. So, bag na siya talaga. Alam mo, naalala ko talaga habang nanonood ako sa kanya na sinabi niyang plastic yung bag niya. Sa akin, knit bag. O kaya, kung may silupin, maganda na silupin, para lang hindi mabasa pag nag-ulan, yun, silupin. Tapos, kung umuulan, wala kaming payong noon, dahon ng saging. Pero alam mo, nung araw, hindi ko alintana yung mga yun. Dahil lahat kayo pari-pariho kayo naghihirap. At yung mga magulang ninyo, nandoon din sa bukirin. So, hindi mo masyadong feel na nanalamangan ka o may nakalamang sa'yo dahil nga sa sitwasyon mo na ganyan, pari-pariho naman kayong magkaibigan, magkapinsan, ganon, di ba? Ang sa ngayon lang kasi kay Chris na nga panahon, dahil nauso na yung, alam mo yon, yung private school, yung mga bata, hatid sundo, tapos merong mga bags talaga yan, every time na pasukan, meron yan mga bagong gamit, yung ganon. Tapos pag uwi ng mga bata, sundo ulit, yung ganon. Sa kanila, hindi nila yun naranasan. Kaya siguro mas feel ng mga bata ngayon ang kahirapan dahil sa makikita mong comparison doon sa mga pangyayari ng ibang bata. Di naman ngayon na nandyan sa urban areas na para bang hayahay na mga bata ngayon, hindi tulad sa atin noon na naglalakad. Alam ko marami sa inyo dito na makarelate sa sinasabi ko na naglalakad pa uwi galing school. Ngayon hindi mo na palakarin yung anak mo dahil matatakot kang kikidnapin, alam mo yun, o i-rape. Kaya kailangan mo na talagang sunduin na kahit mahirap kayo, kailangan may motorbike na kayo, di ba? So anyway, sa kanila kay Chris na kasi yung liblib na lugar na yan, bulubundukin. Maano pa yan yung safety. Kasi wala nang rebelde, tapos safety pa yan lakarin ng mga bata. Kasi walang masyadong addicts banda doon sa kabundukan, di ba? So, kaya ganun, yung ramdaman nila ang hirap. Pero actually, naranasan ko yan lahat apart sa pag-uuling. At dahil sa kahirapan ng buhay, nanarasan ko din kung paano ako nangarap at nagkatotoo yung pangarap. Kasi noong bata pa ako, meron kaming dirty kitchen sa likod ng bahay. Pero yung dirty kitchen namin, meron yan 4 or 3 steps na kawayan. Doon ako uupo sa unang lapag ng kawayan na yun, na sahig at saka yung hagdanan. Doon ako uupo tapos magmumuni-muni ako. Malimit akong
makikita ng papa ko at sasabihan ako sa kanya, "Oh, ano na naman minumuni-muni mo diyan?" Sabi ko, "Wala lang." Tapos pagdaan ng eroplano, sabi ko, sasabihin ko talaga, "Sasakay ako sa iyo pagdating ng araw." Ngayon, pag marinig ako ng papa ko, sasabihin ng papa ko, "Paano gud tayo makasakay niyan if mahirap lang tayo? Saan ka kukuha ng pira?" So ganun kawalang pangarap yung papa ko na makita niyang may eroplano diyan, parang hindi ka na makasakay dahil wala kang ang pera, which is true. Pero napaaral kami ng mama kasi yung mama ko nag-domestic sa Hong Kong. Pero hirap pa rin ang buhay. Pero sabi ko, makakasakay ako sa inyo yan. Alam mo, nagkatotoo talaga yan. Pabalik-balik na tuloy akong sakay ng eroplano. Di ba? Kaya, I'm so positive na si Krishna dahil nangarap siya. At actually, ginampanan niya yung pangarap. Yun nga ang sinasabi ko sa inyo eh. Nung panahon na nangarap siya, pinadala ng Diyos si PB para answer doon sa pangarap niya. Wag nyo na tingnan kung anong nangyari after. Kasi doon tayo sa pangarap niyang natupad, na tinupad ng Diyos. So ngayon, nandyan na siya, nagbablog. Sino bang mag-akalang makapag-vlog siya ganyan, ifa-follow siya ng mga tao, di ba? So ngayon, nandyan na ang pangarap niya. Ang sa kanya na lang is kung paano niya yan i-drive para maging successful yung future niya. Ayaw niyang mag-aral kasi inisip niya yung mga kapatid niya at pinsan kung sino pang gagastos kung mag-vlog siya. Pero may resolve yan lahat eh. Depende na lang yan sa pangarap niya. Kailangan niya talagang i-ask yan ni Papa God kung paano yan gawin lahat para magkatotoo yan. Dahil yung pangarap niyang matulungan niya ang pamilya, na nasagot na ng Panginoon. So ngayon, nandyan na siya, binigyan siya ng chance ng Panginoon, na sana'y gamitin niya na dahil nandyan na siya, kumikita siya, mag-put up talaga siya ng business. Yung pagbili niya ng lupa, maganda yan dahil pagdating ng araw, mahal ang lupa. Totoo yan. Dahil yung kapatid ko, yun ang ginawa niya habang nandito sa UK. Bumili ng lupa, ng mga namanang lupa na binili ng mura, tapos ngayon bininta ng mahal. Kaya siya umuwi na at maayos yung buhay niya. So, pag ganyan ang ni Krishna, sana magkaroon siya dahil sa kanila kailangan din nila ng tindahan doon eh. Sana maka-open siya ng mini grocery stores doon para kung hindi kasi habang buhay itong pagbablog na masaligan mo na magiging income mo eh. Kasi katulad na lang ng ngayon mataas ang views mo tapos biglang bagsak dahil wala nang manunood sa'yo or ayaw na ng tao sa'yo, may magawa kang mali, diretso na agad na hindi ka na i-follow. So, kailangan utakan niya yan na ngayon na habang mainit pa siya, kailangan niya yang gawin na magkaroon siya ng mini groceries at bibili siya ng lupa kung ayaw na niya talagang mag-aral para secured yung future niya. Actually, kung makausap ko lang siya one day pag uwi ko, yun talaga ang sasabihin ko sa kanya. Dahil alam na alam ko yung hirap niya, alam na alam ko yung pangarap niya, yung wishes niya, dahil naranasan ko apart sa pag-uuling. Lahat yun ang hirap na naranasan niya. So, guys, thank you ulit sa inyo na nag-follow sa akin. At yes, tuloy ang buhay. Thank you guys. Bye!